Sa Pilipinas, sabi ni Don Marco, 3 minutes after 9, hello there. Kamusta ko po? Ako po'y Perry Pangan. Welcome po sa live presentation ng Talakayan ngayon. Live tayo sa radyo at syempre po sa Facebook. Papi? Magandang Miyerkules, Tito Perry, sa lahat ng ating taga-subaybay. 12 na po ng Marso 2025. At 61 days bago ang national and local election. Albert B. Lacanlale, good morning. Maya payabak ka, Mr. Boy Santiago. Mr. Perry Pangan, good morning. Bakit? The house is in session. Hindi lang yun. Tumahimik ka. Minority ka. Minority. Tingnan mo yung tatak ng t-shirt mo. Oo. Minority. Wala kang binatbat. Minority ka. Wala. Ito, major. Major party ng harina. Shame. Metongyari ko. May pagmaraguling keka. Nani yan, laypan? Alakoste. Ay, okay. Okay ka, bro. Gisa na lang. RFM ni Yeng Giao. Ano na? Sige. Gobra na ka. Miyembro na ako ng perception. Balo mi. Alitan po ng piso sa dolyar, 57.35. Yan, 0.39. 73.86 ang pound. Hong Kong dollar, 7.38. 39.73 ang Canadian dollar. Singapore dollar, 43.03. Australian dollar ni Paring Melat Maring Lu Mendoza, 36. Bahrain dinar, 152.16. Saudi Real po, 15.29. United Arab Emirates dirham, 15.62. Euro ni Senyor Raul Copaquinos, 62.14. Korean won, 0.0393. Mag-message na po kayo. Ito na yung mga connect numbers. Smartline 0919-264-4439. Landline 045-963-9595 Local 102. Maaari ring pakinggan ang programang ito sa www.rw951.fm. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Si dating Assistant District Engineer Manuel Noel Pasco ngayon ang big day ng kanyang pinapabati mamaya sa ating mga birthday greetings. At si Attorney Romeo Romy Torno kahapon sinend niya sa atin yung video kaya lang di ko kagad na kita. Magandang umaga po, Attorney Romeo Torno ng Sangguniang Bayan of Lubao, Pampanga. O isama mo na dyan yung konsehal. Oo, si Jason Victorino. Okay. Papi. Top Gear, magandang umaga. Edna Katanghal Nabong, Almatayag Panlaki, Noli Lorega, Benji Dungka Kunanan, sabi niya kong Albert, kong Perry, kong Boy, salamat na sa lahat na nakikinig ng Talakayan, God bless. Gold Araw, Christian Relos, salamat po at Marines Kunanan, Hazel, and Buboy Mercado na Bats 84 Carwas. Keta nga dosing Marso 1972, aldo ng kematayan ng Bantuga Poet ang Kabampangan, Sergio Canlas Navarro Jr. Mibay tiyake ni San Fernando. Metong iya karing masipag diling sumulat a poeta. King Kapanaunana at ing kayang Sarsuela. Bi pa man sa ganyang ninong makikasalanan. Lawentay Boy Santiago. Ninong ing makasalanan. Lawentay Albert. May pamansagan na. Yan na ka. Ano rin mo rin mo? May panlansangan nga. Relax. Ka makalamboy Santiago. Kakuya yan. Bisa ka libeta na. Ako nakitang ano nangyari ngayon. Mapakalam ka. Naburining Commission on Human Rights. Darpan mo ngayon. Sundo ka. Ka ko kontra. Tinukila ring Induko at ing Boy Santiago. Na makabili ka? At ing Boy Santiago. Na makabili? Nani makabili? Tukil me. Tinukila ring Indu, kasi itang minuna. Ninong makikasalanan nga na. Kahit niyang katukita. Induko, at i-Boy Santiago, makabili. Yung Director Boy Santiago. Wow, na makabili ka rin. At ing Mapanako. Sergio Canlas Navarro Junior. Ito po may inibatan niya Holy Angel University Center for Kabampangan Studies. Pamanimulan ng Rabi Pangan. Tanting ko.
Marso 12, 1992, sinabi po ni President Cory Aquino na habulin ng mga Marcos at kanilang cronies na tumanggap ng suhol. Teka. Cronies yun, hindi cronies. Yung cronies kumakanta yun. Cronies. Yan. Yan. Wow. Kasama Okay. na po, habulin yung mga cronies na tumanggap ng suhol mula po sa Westinghouse para maitayo sa bansa ang Bataan Nuclear Power Plant. Itinayo po ang planta noong 1976 at natapos noong 1984. Umabot po sa $2.3 billion ang nagastos ng pamahalaan sa konstruksyon. Nang bumagsak ang Marcos regime noong 1986, pumalit ang Cory government. Hindi na itinuloy ang pag-operate ng BNPP dahil na rin sa matinding oposisyon ng mamamayan at sa mga nangyaring insidente gaya po ng sa Chernobyl disaster. Alam mo, Boy Santiago, dapat natuloy yan. Sayang Alam mo kasi, mali ang propagandang ginamit. Correct. Tanungin kita, saan ang alam mo may pinakamalapit na mga nuclear power plant? Dito na lang sa Asia. Huwag ka na lalay. Japan, Ano pa? Taiwan, Ano pa? yung mga yan. Oh. Halos lahat ng bansa sa Asia meron Hindi nga kaya nga tanungin mo. Kasama dyan yung ano ang sayo. Korea. Di ba? And Indonesia. Basta't may mga safety precautions yan, papi. Safe yan. Kasi ang problema lang kasi natin, naunahan tayo ng negative propaganda. Hindi yan, sasabog yan, ganyan. Di ba yan ang isinusulong ngayon ni Mark Coangco, Congressman? Noon pa yan. Oo, hanggang ngayon. Tama ka doon. At ang tanungin mo, ang Japan, kahit na sila nagkaroon na ng Earthquake. problema doon sa isang nila, Tuloy pa rin. nuclear plant sa Fukushima, tuloy pa rin yan. Accidents, they're meant to happen. Magtrabaho ka, Albert. Ang palatandaan na may naamoy na explosive ang bomb-sniffing dog, uupo siya sa tapat o sa tabi ng kinalalagyan ng bomba ng tahimik at hindi tatahol o gagawa ng anumang ingay. Hanggang ngayon, yung style na yan, ganyan lang, pati yung mga droga, Albert. Oo, hindi naman niya sasabihin. Aamuyin niya, tapos paikot-ikot siya, tapos magsesettle siya ron. Tapos yung kanyang bunganga, inaabante niya doon sa kahon. Okay, game. Sa US, kung kailangan ng iyong aso ng kidney transplant, pinapayagan ng batas na kumuha ka ng asong kalye na walang nagmamayari upang maging donor. Kaya lang, obligado kang alagaan at ampunin ito pagkatapos ng operasyon. Okay. Sa Vietnam naman, bago magpakasal ang magnobyo, kailangan muna nila ang Certificate of Good Mental Health mula sa doktor upang patunayan na sila ay mentally sound for marriage. Puti na lang Pilipino ka, Albert, no? Kasi hindi ka papasa ron eh. Sa Vietnam, no? Sober. Ano nakalagay dito, Boy Santiago? Certificate of nakalagay. Good, sound mental health. See, wala siya nun eh. Kaya nga pinagtsagaan lang siya ng Argentina eh. Si Argentina dapat ang nilagyan ng certificate Hindi naman kailangan yung sound Yung good mental health, okay na yun. na wala sound. Tahimik lang. Ala ka, kwenta ka usap. Isusumbong kita sa CHR. Ang kumusta naman ang mental health niya? Tahimik lang. Alam mo kung bakit tahimik? Ha? Sinaksakan kasi ng pampatulog nung ipasok sa National Center for Mental Health. Anak ng tipo. Kailangan mo ba ng sound? Boy Santiago, tama ka na sa katsa mo. Okay ka na dyan eh. Ikaw kaya ka nalulublub minsan. Para kasi Johnny Malyari. Okay na mo. Yung mukhang yan, ang nanay lang niya nagmamahal. Batiin mo na lang yung mga subscriber, consumer, at customer. Papi. May panawagan po, Electric Power Service Interruption, Angeles Electric Corporation. Dito po sa Motherland Hotel and Resorts, dyan sa may Barangay Pampang. Kasama po yung Kim's Mall. Ito ho'y magaganap sa 13 ng Marso, Thursday, alas 5 ng umaga hanggang alas 8. Meron pong aayusing poster yan at linya dyan sa may Motherland Hotel and Resorts Incorporated Compound. Ito'y galing kay Engineer David Praza, ang Senior Manager, Line Operations, Maintenance, and Construction. Ay, kailan yung ina-announce mo yan? 13, bukas. Bukas, saan lugar lang? Diyan sa may Pampang, Barangay Pampang, doon sa may Motherland Hotel and Resort.
Kasi parang spell up ko lang yan dahil sa very efficient. Mm. Yung kanilang mga maintenance men, papi. Madalas yung sinasabi about 5 in the morning until 10. Oh, anytime may Before. tatapos yan. Oh. Normally before. Ay, ito naman. NGCP advisory ito. Oh. Merong power interruption sa mga lugar na sinusuplayan naman ng kuryente ng Pelco 1 o Pampanga Electric Cooperative 1. No? Sa Mexico ito. Alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi sa 14 ng Marso. Yan po'y sa darating na Biyernes na. Ito naman, Marso 13. Kailan to, papi? Bukas. Bukas. Alas 5 hanggang alas 9 ng umaga. Diyan sa Villa Paz, portion ng Carlota de Leon Street, Barangay Santa Teresita, Angeles City. Brownout. May line rehabilitation work sa Villa Paz and Carlota de Leon Street. Galing din kay Engineer David S. Praza, Senior Manager, Line Operations, Maintenance, and Construction. Ay, Boy Santiago, nakakarga ka na ng gasolina? Maraming natutuwa ngayon, ha? Marami. Effective kaninang madaling araw, meron na yan. At kahapon pa. Kahapon pa. Sabi nga ni Boy Santiago, kahapon, abangan naman, baka ang susunod na balita ay hindi kagandahan. Ay, daw yung paggamit nyo ng kuryente, ngayon pa lang, ayusin nyo na. Please regulate. Expect na medyo tataas ang singil ngayon ng kuryente. Oo, lalo na kapag... Lalakas kasi yung konsumo dahil True. sobrang init. Kailangan mo ng electric Oo, fan. oo, naman. Dati 2 hours lang. Ngayon, medyo lalagpas, saka aircon. Ang sabi ng Dario Conanan, Good Wednesday morning po, pray for the country. Dapat Dario, nung maba ipinagdarasal ang bansa natin. Ikaw ba ginagawa mo yan? Oo naman, kasama na sa dasal yan palagi. Hindi ka makasarili. Hindi. Hindi mo sinusolo. Hindi. O sige, suluhin mo pagta-time check. Oras po sa Pilipinas, alas 9:15 ng umaga. Sa oras ng pangangailangan ng kahit anong brand ng baterya ng sasakyan, kailanman, saan man sa Pampanga, kabalin. Battery Hub Pampanga ang iyong maasahan. Free delivery, free installation at walang hidden charges. Para sa kanilang serbisyo, bumisita sa Battery Hub Pampanga beside San Agustin Church o sa Angeles City, Mexico and Bataan branches. You may also check Battery Hub Pampanga FB page or visit www.batteryhubpampanga.com. Basta baterya, Battery Hub Pampanga. Boto tayo! 1. Pero sino? 2. Pakinggan nyo! 3. Magbubukid party list! 4. Pamela, 1 magbubukid sa listahan. Pamela, 2 magbubukid, iboto nyo. Pamela, 3 magbubukid, go sa ani. Pamela, 4 sa balota, 44. Gumalaw tayo now, boboto ako, ikaw. Bubukid party list, 44 ang vote natin. Magbubukid ang ating iboto. Paid for and by Magbubukid Party List, Block 13, Lot 12B, Pampana Street, Corner Plapla Street, Kaunlaran Village, Malabon, Metro Manila 1409. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Lacanlales sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. At habang ini-interview natin ang ating panauhin ngayon, padala nyo na po kay Boy Santiago ang inyong mga pagbati at para po tayo hindi kapusin sa oras. Lalo na ho yung mga magbe-birthday. Okay? Kamukha ni Arnold Alconamad Labausa ng Angeles City. Ano apelyido niya? Dahan-dahan ka. Labausa. Hindi, yung isa pa. Arnold. Alconama. Ba't gusto mo nahihirapan ka? Pwede naman Englishin yan. Alcona ba? Hindi. Ano? Locksmith. Kokontra ka? Oh. Anong hanap buhay ni Arnold? Meron gumawang susi ngayon. Big time na. Big time big na. time Alam mo na. kung bakit? Lock ko na ba? Di ba? Simula nang makuha niya ang sikreto, Boy Santiago, tumigil na. Nagawa niya na ang susi ng impyerno. Tigaron yun eh. Tanong mo, nakikita kami na. Makalele, yakitang tsuyakilele ng apo. Oh. Ing nino. Arnold. Apo kalwa yan. Nung napunakadwa na, balimate ang dating Alts Trading. Balibago. Okay kami rin gumag-basketball At din. yung pwestong walati. At Ay, saka, Albert. check and join. Sinong katabi mo, anong numero niya sa Mutya ng Pilipinas? Candidate ba yan? Hindi. Sabi ko na eh. Hindi siya sa Mutya ng Pilipinas. Pang Miss Universe na to. Nag-level up na. Oo. Huwag mo nang bulahin. Nakarating na ng Hungary. Tanda ka ba?
Baka ma-violation ka pa ng women's rights na ginagawa mo. Ipakilala na natin ang ating panauhin, ang Chief ng Promotion and Advocacy Division ng Commission on Human Rights o CHR Region 3, Miss Isabel Maria S. Rivera. Good morning. Good morning po. Good morning po. Yan, meron Ako tayong po si camera Perry yan. Pangan. Sabi ng nanay ko. Apo. Oo. Ano yung nickname mo? Ano? Isabel. Isabel. Ay, pero yung spelling ng pangalan niya kakaiba. Oo. Iba nga po. Oo, di ba? Isobel. Kasi sabi ng nanay niya, nak, ayoko magka-problema ka sa NBI, dapat ibahin natin ang pangalan mo. O mga tatlo lang kayo. May kapangalan. May Siyempre. hit pa rin sa Oo, NBI. kita mo? May kapangalan. Meron pa rin. Palitan natin uli mamaya. Bell! Oo. Pag tinitingnan mo siya, parang nakita mo na rin ang mother niya. At saka pag pinakikinggan mo yung boses niya, kaboses din ni Ganun Debbie. Sino Debbie! Sino Hello, Debbie? nanonood ba si Debbie ngayon? Sinong Debbie? Debbie Boone. Ay, bakit pa natin niyaya to? Ay, nanay na lang sana. Para usapang nanay. Parang nanay party list. Ganun lang yan. Madam, ano po ba ang trabaho ng Chief ng Promotion and Advocacy Division? What do you do at CHR? Sa CHR Regional Office 3 po, kami po yung nag-handle ng mga promotion and advocacy activities such Opo. as providing lectures, trainings, seminars, workshops sa different national government agencies, sa ating mga LGUs as well, and also uniformed sectors and mga iba't ibang stakeholders. Kagaya din ng media, ayan, yan po yung mga partnership na tinatry naming i-establish, and we also strengthen partnerships with our civil society organizations dito sa Central Luzon kasi we recognize that they are partners in the promotion and the protection of human rights of all. Ngayong Marso, ipinagdiriwang natin ang National Women's Month o Buwan ng mga Kababaihan. Ako, hindi lang Marso ang gusto ko. Sapagkat alam ko, it's supposed to be the year of the kababaihan, now and forever. Alam niyo kasi kung bakit? Gusto ko maragdagan ng budget ng Commission on Human Rights. Kakapiranggot ito pero napakahirap at napakadami ng trabaho nila. Kailan po ba nagsimula ang pagdiriwang na ito at bakit napakahalaga? At ito'y pinagdiriwang po natin taon-taon. Una sa lahat, salamat po. No? Totoo po yan. Bali, ang Marso po kasi, ang ipinagdidiwang nga natin ngayon ay ang National Women's Month o Buwan ng mga Kababaihan. Happy Women's Month po sa lahat po ng mga kababaihan dito sa Pilipinas at sa inyong mga listeners. And special shoutout sa mother ko, Debbie Rivera. Hello po, Happy Women's Month, Mama. Ayan. So, noong taong 1988, no, nung itinalaga ang buwan ng Marso bilang Women's Role in History Month sa ilalim ng Proclamation number 227 series of 1988. Ito yung pambigyan ng pagpapahalaga ang naging contribution ng mga kababaihan sa ating lipunan, no. Tapos nung karagdagan nga po, ito nga po, idineklara noong 1990 yung ika-8 ng Marso as National Women's Day sa ilalim ng Republic Act number 6949. So, tingin mo ba na nararanasan nila o natitikman na yung pagiging importansya ng kababaihan ngayon? Hindi lang sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Makikita po natin ang magandang pagbabago, ano? Hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo, because there are lots of actions and initiatives that promote not only the welfare pero also yung mga contribution ng mga kababaihan sa ating lipunan. Kung makikita natin dito sa Central Luzon, meron tayong malakas na pagpapalawig ng karapatan ng mga kababaihan at also mga education drives, education information campaign, ayan, mga trainings and seminars, especially sa ating LGU, no, sa ating mga Valdesk officers and also sa ating mga gender advocate officers sa municipality and sa the level and provincial level. At nandyan din po katuwang ng CHR ang PNPWCPD sa pagmamonitor at pagkalap ng datos ukol sa mga GBV or gender-based violence na kung tawagin natin. Mayroon pa bang ganon? Violence against women? Patuloy pa rin bang mga nararanasan ng mga kababaihan yung pang-aabuso na yan? Actually, meron pa rin po. Despite all these efforts, no, mga policies and laws, meron pa rin diskriminasyon at mga violence na nagaganap dito sa lipunan against women and different genders. Pero kung obserbahin mo ngayon, yung kababaihan halos pantay na
sa mga kalalakihan in terms sa corporate, sa LGU, Totoo. andyan na totoo. sila sa level, no? Totoo naman po Mm. yan. Opo. Oo. Kumbaga, meron pa ring ano nga no, ng mga cases ng violence against women, pero generally ba masasabi mo sa CHR's point of view, natatamasa ba ng mga kababaihan yung kanilang karapatan, particular dito sa atin sa Gitnang Luzon? Kung in terms of achieving their human rights, no, masasabi ko na natatamasa nila ang kanilang karapatan, pero kagaya na nga sinabi nyo, meron pa ring mga forms of discrimination and abuses na nagaganap. Pero kaya nandito ang Komisyon sa mga Karapatang Pantao, lalo na dito sa Central Luzon, Komisyon sa Karapatang Pantao, Gitnang Luzon, upang tulungan at ipaglaban, no, ang pantay na karapatan para sa mga kababaihan, no, at labanan lahat ng forma ng diskriminasyon at pang-aabuso sa kanila. In fact, maganda yung statistics for this year kasi as of yesterday, March 11, 2025, upon looking at the records, no, wala pa pong docketed case on gender based violence, no, as of this year. At saka nangyayari ngayon, parang yung mga hindi lang naaabot siguro ng mga informasyon na may mga karapatan yung kababaihan at pantay-pantay na ang lahat sa lipunan. Yes, yun yung gusto nating matamasa, ang pantay-pantay na ang karapatan ng mga kababaihan at ang kanilang mga anak dito sa ating lipunan, of course. Alam nyo kasi yung hindi lang po yung, huwag mo kakalimutan sabihin mo, hindi lang po yung kababaihan, maging LGBT man yan, anong grupo, kabataan, Totoo. lahat nung nasa society natin. Totoo yan. Oo, yun yung gusto nating tanggalin because we recognize that women as part of the DMV, na kung tawagin natin yung mga disadvantaged, marginalized, and vulnerable sectors, gusto natin maging kapantay o maging equal yung rights nila to all members of the society. Okay, ano yung mga uri ng pang-aabuso na nararanasan ng mga kababaihan dito sa atin sa Central Luzon? And usually, sino yung mga yung mga perpetrators? Oo. Magandang naitanong niyo yan, no? Ang masasabi kong datos ay based on last year kasi nga this year wala pang pa docketed ngayon, no? cases ng GBV. From our 2024 records, no, ang madalas na kaso na natatanggap namin or karamihan ng mga kaso na natatanggap namin ay mga kaso ng rape kung saan ang biktima ay usually mga kabataang kababaihan or batang babae, tsaka violation of the Republic Act 9262 or the Violence Against Women and Their Children, tsaka kaso ng sexual harassment. Yan po yung mga madalas na iniimbestigahan at Mga workplace, kaso. no? Oo, ganun din. Maging sa schools and Schools, universities as well. Oo, meron nga ako na monitor isang minor, no, na bata. Tapos ni-rape nung kapatid niyang minor din, tapos pinatay. Sa ibang lugar, hindi po dito sa Luzon. Okay, given all those statistics, no, so sa paanong paraan kaya naman nakakatulong ang CHR para matugunan, no, yung mga natatanggap nating kaso ng pang-aabuso sa mga kababaihan at pati sa kanilang mga anak? So, CHR actually has core mandates on the protection and promotion of everyone's human rights. Pero masasabi ko na in terms of conversations about women and gender-based violence, mahalaga ang pagpapalawig ng kaalaman tungkol dito para equip din ng mga tao sa kung ano ang totoong nangyayari at kung ano ang maaari nilang gawin for the protection and promotion of the rights of everyone. Hindi lang ng mga kababaihan, of course. Pangalawa dyan is pagpapalakas ng mga polisiya. Kasama ang CHR, nagbibigay ito ng not only statements but also recommendations for ordinances to remove all forms of discrimination and violence against all genders. And hindi lang mga ordinansa, kundi mga polisiya din na nag-encourage para
magkaroon ng pantay-pantay na karapatan ng lahat. At maliban dito, of course, as one of its core mandates is the protection services, kasama dyan ng legal assistance, pagbibigay ng legal advice or legal counseling kung kinakailangan, at saka yung pag-iimbestiga sa mga kaso ng human rights violations. At siguro dagdagan yung penalty, no? Palakasin pa. Kasi minsan dahil mahihina yung mga penalty, paulit-ulit na ginagawa. Nako, salamat Sir Boy kasi totoo 'yan, no? Meron din kasing ibang mga tao sa lipunan na of course iba ang opinion niyan, and meron pa ring iba na hindi pa rin pinapahalagahan at kinikilala ang pantay na karapatan para sa ating mga kababaihan. Kaya siguro kung mas hihigpitan natin saka yung penalty nga mas stricto at mas nakakatakot, siguro mas may respeto sila dito sa batas. Oo, naman, matatakot yung gagawa ng batas kasi alam nila na talagang iba ang magiging kahihinat na nila kung sakasakali. Or baka naman nahihirapan yung mga biktima na idulog sa tamang ahensya ng pamahalaan yung kanilang mga kaso, yung mga Yun na yung tanong mo kung mamaya. gawin. Itanong natin mamaya after ng ating commercial break sa ating panauhin mula sa Commission on Human Rights dito sa Region 3 kung ano yung mga pwedeng gawin ng isang tao na sa tingin niya, pakiramdam niya, o talagang siya ay dumaan sa pang-aabuso laban sa kanyang karapatang pantao. Okay, magta-time check muna ang ating guest, si Miss Isobel Maria Rivera ng CHR. Anong oras na po sa Pilipinas? Time now is 9:30 in the morning. Angeleños. Emergency response right at your fingertips. Posible na yan gamit ang Angeleño Alerto 24/7 mobile app. Paano nga ba gagamitin? Una, i-download ang CBIS app sa Google Play Store o Apple App Store. Pangalawa, buksan ang app at mag-register. Huwag kang mag-alala dahil protektado ng Data Privacy Law ang anumang impormasyon na ilalagay mo. Sa isang pindot lang, agad na ipapadala ang iyong lokasyon sa mga emergency responders. Tulad ng pulis, bombero at rescue team. Mas mabilis na aksyon, garantisadong ligtas ang bawat Angeleño. Get updated. Know the latest. Be with the trend wherever you are. Just like and follow our official Facebook page, RW95.1 FM, and listen to your favorite programs via online streaming. Visit www.rw951.fm and click the play button for easy access. Bookmark the streaming link on your mobile phones. Nukarin ka pa, kanina ka. Alam mo bang mas maraming sunog ang nangyayari tuwing tag-init? Narito ang 5 fire prevention tips para iwas sunog sa panahon ng matinding init mula kay former Mayor Andy Lacson ng Concepcion, Tarlac. Huwag mag-iwan ng natutuyong damo o basura sa bakuran. Isang mitsa lang ng apoy, mabilis itong kakalat. Regular na i-check ang linya ng kuryente. Mas madaling mag-overheat ang appliances kapag mainit ang panahon. Iwasang magtapon ng sigarilyo sa tuyo at damuhang lugar. Isang maliit na baga ay pwedeng magdulot ng malaking sunog. Huwag magsunog ng basura sa bakuran. Pwede itong lumaki at madamay ang buong paligid. Panatilihing may malapit na tubig o fire extinguisher para mabilis makontrol ang apoy kung sakaling may aksidente. Mga simpleng paalala mula kay former Mayor Andy Lacson ng Concepcion, Tarlac. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Happy birthday kina Gia Lian Lorraine Maikle ng Ford Baguio. Maikle pero haba ng pangalan, ha? Ian Ocampo Flora ng Sunstar Pampanga. Happy birthday. Jillian Alarcon ng Ford Libis and Stephanie May Tuling ng Nissan Baguio. Happy birthday. And bago mo isingit yan, ito importante dahil 1 month na na pinapabati ni dating Assistant District Engineer Manuel Pasco ang kanyang anak na si Alma P. Pasco, 47 years old na ngayon. Happy birthday, Alma Pasco from Engineer Noel Pasco. Happy birthday, Araceli Paharilyaga
Sana marami pang birthday, Tintin. Happy birthday sa'yo. At si Edgar Dino, birthday ngayon. Sana marami pang birthday at mabusog nyo sila. Kasama si, eto, tiga Candaba, birthday. Si Gary Flores ng Candaba, galing kay Marcio Kapulong. Happy birthday! Okay, at ang bisita natin si Miss Isabel Maria Rivera, ang Chief of the Promotion and Advocacy Division ng Commission on Human Rights Region 3. Isabel, baka meron kang kakilala na may birthday. Ikaw, kailan ang birthday mo? Sa September pa po eh. Pero I-advance babatiin na ko- natin. Advance happy birthday to me. Ayan. Ayan. Wala na. Babatiin ko na lang yung anak ko, si Sky. Ayan, babatiin ko na lang siya. Tsaka, babatiin ko na rin siguro, pwede ba? Sige. Pwede ba kung bumate? Yan, yung pong of course, ang aming Regional Director, Attorney Leia Ray D. Valmonte, at lahat ng mga kasamahan ko sa Komisyon sa mga Karapatang Pantao, Region 3, lalo na yung mga kasamahan ko sa Promotion and Advocacy Division, Miss Junie, Miss Abby, and also our interns na tumulong sa akin sa pagkalap ng mga relevant data and statistics ko today. Ayan, asan ba yung pangalan nila? Ayun, wala. Okay. Habang Ayan. hinahanap, si Maris Conanan Hazel, Odilon Anisete, Tony Sinamban, si Konsihal Nat Gopez ng Santa Rita, Pampanga. Ang sabi ng ating panauhin, Boy Santiago, dignidad para sa lahat. Ang galing, no? Tama yun, dignity for all. Okay, at kanina yung nakahang nating question. Kung ano yung mga hakbang na dapat gawin ng mga nais humingi ng tulong sa Commission on Human Rights kung sila ay naabuso, pakiramdam nila sila ay naabuso, o kaya naman kahit sila yung witness naman dun sa nangyaring pang-aabuso sa iba. Pang-aabuso sa karapatang pantao nila. Oo. Marami kaming mga platforms and mga channels, no, kung saan pwedeng idulog ang mga paglabag sa kanilang karapatang pantao. Actually, no, meron na po ngayon na mas pinadali tsaka mas pinabilis na proseso ng paghain ng reklamo sa Commission on Human Rights. Ito po yung sa pamamagitan ng tinatawag na CHR mismo, serbisyong ora mismo. Ayan, sa pamamagitan ng website na www.mismo.chr.gov.ph, maaaring maghain ng reklamo ang ating mga kababayan, anumang oras at saan mang lugar. Hindi na kinakailangan pang pumunta sa opisina ng CHR upang masimulan ng proseso. No? Maaari itong gawing online sa pamamagitan ng simpleng pagpunta sa website na ito. Pero syempre, of course, open din ang aming mga channels. No? Open ang aming opisina. Ang aming opisina ay matatagpuan sa Malikhain Street, Diosdado Macapagal Government Center sa Maimpis, City of San Fernando, Pampanga for CHR Region 3. Maaari din kaming i-message sa aming CHR Facebook page, official Facebook page, CHR Regional Office 3. And pwede po kayong tumawag sa aming landline, that's 045-961-4830, or ang aming investigation division ay bukas din. Maaari nyo silang tawagan sa 0919-064-3390. O, kayong abusado, baka naman. Baka naman. Yung sarili niyo. Sumuko na. Subuko na ka mo! Ay, Boy Santiago, sabihin mo sa sarili mo yan. Talk to Sumuko na yourself. ako. Na pala. Patagal na ako. Oo. So, isasama ko na pala sa opisina namin pagkatapos nitong programa, no? Patagal na ako. Pero Sabihin mo na issuehan mo siya ng warrantless arrest. and sabi nga ni Isabel, lahat ng tao, lahat tayo may karapatan, no? Totoo po yan. Kaya nga Commission on Human Rights sila eh. Totoo Hindi po. lang Commission on Women's Rights yun sa kanila. Rights. Pero Oo. sa lipunan natin merong malaking pagpapahalaga sa mga kababaihan, no? Opo Bakit naman. ba ano sa tingin ninyo sa CHR? Bakit Sa babae lang oo. focus kayo. Hindi naman sa babae lang. I mean, lahat naman eh. Kaya lang meron lang special, kumbagang parang may Women's Month nga eh. Totoo. Di ba? Yung ano ba yung mahalagang papel na ginagampanan ng mga kababaihan sa lipunan natin? Totoo. Kasi,
ang ibang mga tao ang iniisip nga, kaya may RA 9262 or yung Violence Against Women and Children, tsaka yung Magna Carta of Women. Bakit wala daw Magna Carta of Men, ganon? So ang purpose po nito is mabigyan ng pantay-pantay na karapatan ang lahat, especially ang mga kababaihan, kagaya nga ng sinabi ko kanina, ay mga nabibilang sa ating mga disadvantaged, marginalized, and vulnerable sector. Ibig sabihin, meron pa rin mga discrimination, forms of discrimination and violence against them na nagaganap. So, mahalaga ang tungkulin na ginagampanan ng Commission on Human Rights, ang mandato nito na protektahan at isulong ang karapatang pantao ng mga kababaihan dahil kinikilala natin ang mga mahalagang papel na ginagampanan nila sa lipunan. Of course, sila yung katuwang ng lahat or sila yung magiging puwersa sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya, politika, kultura. Maraming mga kababaihan ng leader, mga negosyante, professional, manggagawa na malaki ang ambag sa pag-unlad ng ating lipunan. Matanong muna kita, Maria. Yes po. Tama ba yung pangalan mo, Maria? Isobel po, Isobel. Maria na lang. Sige po. Mas madaling tandaan, generic pa. Paano ba ang pwede nating maitulong sa mga biktima? Mapa domestic violence man yan, o kaya from the environment. Kasi marami natatakot. Natatakot, totoo po. Yung iba, kaya mo na lilipas diyan, and then it Totoo. keeps on going on and on and on, nung parang walang katapusan. Totoo. So therefore, nasasakripisyo na kaagad yung kinabukasan, for example, ng bata. Halimbawa, ito'y namomolestya, o kaya ito'y inaabuso, and even wives, for that matter. Kayo pong mga lalaki, kamukha po ni Albert, kung kayo po'y minamaltrato, pagtsagaan nyo na po. Oo. In love kayo eh. Ikaw ba, Albert, pagka nagagalit ang misis mo, nasaan ka? Tumatakas ka ba? Hindi. Nagtatago ka? Hindi. Nagtetengang kawali ka Hindi. ba? O pinapasaka mo ng bulak? Hindi, pagka nagagalit ang asawa ko, niyayakap ko. Si Argentina yan. Oo. Hindi, tinatanong ko. Kailangan yakapin mo. Anong sabihin At siguraduhin mong hindi gumalaw ang mga kamay. Para hindi ka masaktan. Para hindi ba Kaya pala isang araw, Albert, nakasabay kita, sabi mo hindi baling kurutin ka sa katawan, wag lang sa may braso, at saka sa pisngi. Okay. Now, Palagi mong dalhin sa ano po ba ang pwedeng magawa? Halimbawa, nung mga kaibigan, kakilala, kasi minsan naikukwento po sa kapitbahay. Pag sinabi mo, halimbawa, daling kita sa CHR, magpatulong tayo ron. Hindi, ayoko, baka may gastos eh. At saka saan ba yan? Ano ba yan? Ano po ba ang pwede nating ma-share sa ating mga listeners and viewers? Oo, bilang impormasyon po, totoo po yung sinabi nyo, merong mga kaso na natatakot sila na dumulog kasi hindi nila alam kung paano matamasa nga at mabigyan ng hustisya ang kung anumang uri ng or klase ng pang-aabuso ang natanggap nila. Pero sa CHR, ang isa po sa mga tulong na maipapaabot namin, maliban of course sa legal advice and legal counseling at pag-iimbestiga ng mga human rights violations, meron din po kaming financial assistance program para sa mga biktima ng human rights violations. But of course, this is also subject to investigation. Pero dito sa financial assistance na to, hopefully matutulungan po natin ang ating mga kababayan na violate ang kanilang human rights upang ipaglaban ang kanilang karapatan. So it's a form of support, financial and also legal in a way, no, professional in a way na pwede rin namin silang tulungan na maghain o magsampa ng kanilang reklamo or kaso against their violators. Yun. Isa kasi nga pumipigil dun sa ibang mga kababayan natin na maghain nga ng reklamo, yung ganun nga, na wala silang perang pantustos dun sa, sabi nila, babawalan din ng hindi rin ako makaka-attend sa mga hearing if ever. But with the assistance na yan, maaaring mabigyan natin o ma-empower natin sila para ipaglaban yung kanilang karapatan na abuso. Tsaka wag natin bigyan ng daan o puwang na kayo'y maabuso. Huwag kayong magbingi-bingihan, huwag din kayong magbulag-bulagan, maski hindi mismo sa pamilya ninyo. Kung meron kayo nakikitang domestic violence sa kapitbahay nyo o anak ng kaibigan ninyo, magsalita kayo. We have this government agency. Sabi ko nga kanina, Albert, ang aking kinalulungkot lang,
bakit hindi ito ang dagdagan ng pondo ng ating mga mambabatas? Oo. Either na dagdagan ng pondo ang CHR or make it irrelevant dahil sa tulong nating lahat, no? Ibig sabihin na hindi na kailanganin ng Commission on Human Rights because everyone is looking after the human rights of everyone. But Albert, please remember, that's easier said than done. Oo. Habang nandyan ang droga, ang sigarilyo, ang alak at mga bisyo, ang tendency ng tao, kunyari, nakakalimot sa sarili. Hindi ko binabanggit sa inyong epekto ng ang nanay ang nasa abroad, ang tatay ang nasa abroad, tapos yung mga bata iniiwala sa mga lolo, lola, etc. etc. Nag-iiba ang environment. Kayo po ba, on the average, gano'n na po kayo katagal sa CHR? Mawalang galang na po? May 2 years na po kayo doon? Mahigit po, sa CHR, 8 years na po ako with the Commission on Human So Rights. 12 lang kayo, nagsimula na kayo magtrabaho doon. 12? 8 years eh. 13 naman. At least. 13 naman. Nag-teenager naman. Ano Kasi, pala, kaya no? ko po ito tinatanong kasi this is a continuous program. Hindi nawawalan ng mga concerns. Totoo, oo. At sa tingin ko po sa inyo, napaka-sensitive ng inyong commission para sa hinaing ng taong bayan. Kasi minsan nagkakaroon ng self-pity Aling Maria. Sabi niya, mahirap lang akong tao, wala akong pinag-aralan, hindi ako marunong mag-English, almost no read, no write ako, yung mga ganon. Dapat siguro yung nakukuhang pera sa syntax dalhin yung iba sa Commission on Human Rights. Ba't mo naman dadalhin yung perang galing sa kasalanan? Para magamit nga di ba? Nila. Bahala na ang mambabatas. Tinanggal nga yung sa PhilHealth na budget. Di pwede sa Commission on Human Rights. Kaya buti pa yung pera ng Nangialam ka na naman sa PhilHealth. ang pera ng iyong sinisinta ang mapunta sa iyo. Sa individual na pamamaraan, paano po makakatulong sa palagay ninyo yung bawat isa, no, para masiguro na mayroon tayong mga safe spaces sa bawat kababaihan? Ayan, mahalagang usapin yan, yung pagkakaroon ng safe spaces sa bawat kababaihan ng lipunan. At tama po ang sinabi ni Sir Perry kanina. Hopefully, ang bawat individual ay gumawa ng mga hakbang at maging katuwang din ng CHR para protektahan at isulong ang karapatan ng mga kababaihan para hindi na mangyari ang mga violation na to at para also mabawasan ang trabaho ng CHR kung hindi man mawala ang trabaho ng ating mga investigators and lawyers. Pero mahalaga po ang education and information tungkol sa gender equality. So, maaaring ito ay magsimula sa individual na alamin nila, sa kanilang para magkaroon sila ng kaalaman, awareness ukol sa mga isyong kinakaharap ng mga kababaihan at kung ano ang mga relevant laws, ano yung mga karapatan, ano yung mga serbisyong pwede rin nilang matanggap o makuha at kung sino ang mga otoridad ang pwede nilang lapitan. Sino Kung po sakali- regional director natin ngayon? Ang regional director po natin ay si Attorney Leo Ray D. Valmonte. Kailan nyo po papalitan? Bakit naman natin papalitan, sir? O, di dagdagan natin. Dagdagan na lang natin. Ayan. Kasi alam nyo, walang puknat ang kanilang trabaho. Day in, day out yan. At nag-aabang pa sila kung sino pa. At sana, siyempre ayaw na nila magkaroon ng mga additional problems. Hindi pa ba good for all? But inevitable yon. So, Totoo. paano po nila kayo makokontak? Do you have a Facebook account or do you have a number or something? O kaya po isang kayo pwedeng makita. Nasaan po ba ang regional office ngayon ng CHR? Nabanggit ko po kanina, nasa Diosdado Macapagal Government Center sa Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Nasa Malikhain Street po kami. Opo. Nasa CHR, nasa Facebook din po kami. Ang aming official Facebook page is CHR Regional Office 3. Okay. Tapos, maaari din pong mag-report sa CHR mismo, sa mismo website ng CHR. Nabanggit ko po kanina. That's www.mismo, that's mismo.chr.gov.ph. Maligayang buwan ng mga kababaihan. Maligayang Isabel buwan Maria ng mga S. Rivera, kababaihan. salamat. Maraming salamat. Director William Beltran, salamat ha. Kasama natin ang mga taga Philippine si Aldrin. Information Agency. Aldrin Molyari. Salamat po, Sophia. Salamat po. Thank you so much, Sir Boy, Sir Perry, and Sir Albert Pero for hindi pa having po tapos ang me. trabaho niyo. Of Nakikita course, niyo po yung oo relos. nga. Oras po sa Pilipinas. 9:47 in the morning.
Good news, Kapanen! Your favorite Grumpy Joe in Baguio City is now in the heart of city of San Fernando, Pampanga. Come and try Grumpy Joe's famous 5 cheese and Grumpy Joe special pizza, signature lasagna, spicy seafood pesto pasta, April's Greek salad, Grumpy Joe fried chicken, pork ribs, burgers, refreshing drinks, and many more. Also accepting advance orders for takeout. Call 0999-955-7192. So, what are you waiting for? Head on to Grumpy Joe Pampanga, located at MacArthur Highway, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, in front of Walter Mart. Open daily from 10 in the morning till 9 in the evening. Now available on Grab Food Delivery. See you there! Lunes malinis. Lunes malinis. Kalikasan ang lamhat ating pagkulang. Sama-sama tayo sa pagbababago't lakas. At na basura, may bagong buhay. Sa bawat tubuan, may aral na taglay. Lunes Malinis, magbibigay daan sa luntiang kalikasan at magandang kinabukasan. Lunes na malinis, magbibigay daan. Lunes Malinis, a corporate social responsibility project of EcoProtect Management Corporation. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Lacanlales sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. At Bati sa na, lahat ng... papi. Eto sila Jomar Pantig, magandang umaga, Popoy Kunanan, Siyang Pangilinan, sila Dilo 97, Tony Sinamban, sino pa ba? Lahat po ng mga nakasama natin, good morning sa inyo. At tinahanap natin yung nakausap ko si dating Mayor Digos Canlas kahapon ng San Simon, Pampanga. Tuloy ba yung manugang niya? Yung manugang niya, ituloy daw na Si Ann. habol, si Ann Canlas. Para sa Vice Mayoralty position, papi? Ng San Simon. Ay, Albert, ano rin ba pinaka-latest update mula sa COMELEC? Kasi mainit na po sa lahat na lang ng media outlet at pinag-uusapan yung pagkaka-aresto kay dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Siguro habang tayo nag-uusap po sa ngayon, baka nasa Netherlands na po. Wala pa yata, parang nasa Dubai pa sila eh. Nag-stop over pa doon? Okay. Kasi maliit yung aeroplano long nila flight eh. yun eh. Hindi. That's correct. Long haul. Long haul. no? Abangan at ipagdasal na sana po ay manatiling tahimik at payapa ang ating bayan. Ang dami na po natin problema, hindi po ba? At hindi lang po yung problema sa kabuhayan, problema po sa panahon. Alam mo, Albert, minsan biglang nag-iinit. Oo. Tapos biglang lamig. Dito sa atin ngayon, yung easterlies, no? Yung mainit na hangin pa rin ang nakaka-apekto. Pero nagdadala rin po yan ng mga pag-ulan. Dito sa extreme northern Luzon, particular dyan sa may sa may Babuyan Islands yan, meron pong amihan pa rin dyan. Sila na lang ang masaya. Santiago, walang babuyan. Okay, Boy Santiago, Oy. tayo ay kinakapos na ng oras. Pero itong NLEX, yung magkakaroon ng upgrade sa mga kakalsadahan niya, sana po pati yung mga sa mga exit, yung mga camera nyo, ayusin na rin. Bakit? Minsan kasi, kailangan mo pang atras sa bante, kailangan mo Hanggang pang ngayon? ilabas. Kailangan mo pang ilabas yung card. Na ang singil? Oo. Teka Tapos, pag 2 beses mo dinikit yung card, kakaltasin pareho. So, nababawasan ka tumaas na yung singil, nababawasan ka pa ng load. O di iti mo ka kayo nyo, sa 500 mo yung kaya kang lulod, makalunos ka. 600 naman. Inagdag ako naman. Dinalan. Baka dito. Di ba? Dapat malayo ka pa lang, namomonitor ka na. Mga camera nila. Di ba? Nagbabayad tayo Ganito dapat, papi. Naniningil Yung mga tiga NLEX, SCTEX, CALEX, whatever. Pumunta kayo sa Singapore, mag-monitor kayo doon. Bakit sa ibang Pagpaturo ko yun ng technology. bakit sa ibang bansa nagagawa? Sa Singapore nga, sa kilometro ka pa, nababasa na Yun nga sinasabi ko na
hindi pa nga satisfy yung customers nila doon sa unang bugso ng kanilang itinaas noon. Oh. Tinaas na naman Itataas na naman ulit dahil doon sa pangako naman nila na para ma-improve daw yung kanilang mga services din. Saka hindi lang yan, Albert. Merong mga binabanggit na dahil para mabawi daw yung nagaso sa viaduct. Paano yun kung di ka dumadaan sa viaduct? Oo, kasama po yan sa investment ninyo. Right. Tapos, Ito ngayon, Boy Santiago, dapat mong gawin. Magdasal ka. Sino naging panauhin natin, Albert? Miss Isabel Maria S. Rivera, ang Chief of the Promotion and Advocacy Division ng Commission on Human Rights, Region 3. Alright. Papi? Amang Diyos, kami po noon na iyong kaaway. Ngunit tinawag mo po kaming kaibigan. Bigyan mo po kami ng kakayahang maipahayag sa iba ang iyong kagandang loob. Ingamanong Kabampangan, Albert? Lakwas. Amen, Papi? Lakwas? Arceo ba yan? Hindi, lakwas. Lucas yun eh. Ay, ba? Ito yung lakwas. Ay, ito yung lakwas yung suot natin. Lakwas. Ayun, hindi ka mo. Yung sayo, mas lalo yung sayo. More. Much. Hindi, tawag nito. Lakwases. Sino nasa Technical Department, Boy Santiago? CJ Bondok, kay Greg sa amin, happy birthday. Namiss mo ito si CJ, ha? Naman. Dr. Bondok, ha? Oo. Ako pi Perry Pangan, sasabing dakala salamat, mimingat ko po lagi. Kaluguran na katanin Diyos. Amen. You are a child